Isang buwan pagkatapos ng kasal ng aking anak, tumawag sa akin ang photographer at bumulong sa telepono. Don Rafael, may napansin akong kahindik-hindik sa mga litrato. Pumunta kayo kaagad, mag-isa lang, at huwag ninyong sabihin sa anak ninyo. Bago ako magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Tumunog ang telepono nang kaalis ko lang sa aking kape sa ibabaw ng desk. Martes ng umaga noon. Tahimik ang bahay at nakalatag sa harapan ko ang financial report. Ito ang uri ng tahimik na sandali na pakiramdam mo ay pinaghirapan mo pagkatapos ng 40 taon ng pagtatayo ng mga hardware store ni Reyes. Music 3 branch sa Metro Manila. Magandang negosyo, magandang buhay. Muntik ko nang hindi sagutin ang hindi kilalang numero. Don Rafael? Nanginginig ang boses ng isang babae. Ako si Carla Chavez, ang photographer sa kasal ni Maricel noong nakaraang buwan. Kailangan ko kayong makita agad ng kayo lang. Huwag po ninyong sasabihin sa anak ninyo. Naramdaman kong humigpit ang hawak ko sa telepono. Anong nangyayari? Hindi ko kayang ipaliwanag sa telepono pero may nakita ako sa mga litrato. Isang napakalaking problema. Parang biglang lumiit ang hangin sa opisina ko. Anong klaseng problema? Bukas ng 9:00 sa studio ko sa Makati. Pakiusap, Don Rafael, pumunta kayo ng mag-isa. Bago pa ako makasagot, sumigaw ang boses ni Lina mula sa kusina. Pa, 3 beses ko nang sinabi sa iyo, kailangan ko na yang kotse, nakakahiya na yang Honda ko, nangako ka na ngayon ka nahihingi ng pera. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Bong mula sa sala, kasabay ng ingay ng isang programa sa TV. Pupunta ako, naisagot ko sa telepono. Halos hindi ko na naririnig ang sarili kong boses. Nakahinga ng maluwag si Carla. Salamat. Humihingi po ako ng tawad, Don Rafael. Talagang humihingi ako ng tawad. Naghang siya. Nanatili akong walang kibo sa harap ng desk habang nakadikit pa rin ang telepono sa tenga ko. Nakatingin sa nakaraming larawan sa dingding. Si Maricel sa kanyang wedding gown, nagniningning. Si Steven sa tabi niya sa kanyang maayos na traje, nakangiti. Music, 1 buwan na ang nakalipas. 3.5 million pesos ang nagastos ko sa araw na iyon. Music, bawat sentimo ay parang sulit, makita lang na masaya ang panganay kong anak. Isang napakalaking problema sa mga litrato. Pa! Lumitaw si Lina sa pinto na may hawak na cellphone sa isang kamay at susi ng kotse sa kabilang kamay. Narinig mo ba ako? Kailangan ko ng pera para sa bagong kotse? 7 taon na yang Honda at nakakahiya. Tiningnan ko ang bunso kong anak, 31 na taong gulang, naninirahan sa bahay ko sa loob ng 4 na taon. Pansamantala, sabi niya noong lumipat siya pagkatapos ng diborsyo. Dumating si Bong Music 6 na buwan pagkatapos. Walang renta, walang petsa ng pag-alis. Pag-uusapan natin mamaya, anak, sagot ko. Mamaya hindi makakatulong. Kailangan kong pumunta sa dealership ngayong linggo. Si Melissa bumili ng bagong Lexus at hindi ako pwedeng magpakita sa kalawang na yan. Ibinaba ko ang tingin ko sa screen ng computer pero naging mancha ang mga numero. Music. Pa, nakikinig ka ba? Mamaya, Lina. Huminga siya ng malakas at umalis. Narinig ko ang yabag niya paakyat ng hagdan. Isang malakas na pagsara ng pinto. Kinuha ko ang kape ko. Music, malamig na. Sa bintana ng opisina, ang umaga sa alabang ay nag-iikot, maliwanag at walang ulap. Nagsisimula ng uminit ang Hulyo. Music. Lahat ay mukhang normal, pero lahat ay pakiramdam ko ay mali. Ang araw ay gumagapang. Sinubukan kong mag-concentrate sa mga ulat ng inventaryo, sa quarterly projections, sa payroll calendars, pero ang isip ko ay pabalik-balik sa nanginginig na boses ni Carla. Ang kasal ay perpekto, di ba? Si Maricel ay nagniningning. Si Steven ay mukhang maalalahanin. Ang seremonya sa Botanical Garden, ang reception sa luxury hotel na yon, lahat ay elegante, maayos at mahal. Ano ang posibleng mali sa mga litrato? Tanghali, pumasok si Bong sa opisina ko nang hindi kumatok. Hindi siya kumatok, basta kumilos siya na parang sa kanya ang bahay. Hoy, Don Rafael! Music, sabi niya. Sabi ni Lina, nagiging weird na daw kayo tungkol sa kotse. Nang hindi inaalis ang tingin sa computer,
Sumagot ako. Sabi ko, pag-uusapan natin mamaya. Oo, pero desidido siya. Mas maganda kung ibigay niyo na ang pera para magkaroon ng kapayapaan. Sumandal siya sa pintuan, nakakrus ang mga braso, 38 taong gulang, walang trabaho, nabubuhay sa buwan ng allowance ng aking anak na sa totoo lang ay galing sa bulsa ko. Bong, nagtatrabaho ako. Sure. Sabi ko lang. Music. Parang sabi nga nila, happy wife, happy life. Ngumiti siya at umalis. Happy wife. Hindi pa nga niya pinakasalan si Lina. Music. 4 na taong nakatira sa bahay ko at hindi niya kayang pormalin, pero nagbibigay ng opinyon kung paano ko dapat gastusin ang pera ko. Tumayo ako, music, at lumapit sa bintana. Sa baba, ang pool ay nagniningning na walang tao sa ilalim ng araw ng tanghali. Sa likod ng bakuran makikita ang guest house kung saan nakatira sina Lina at Bong. May sariling pasukan, kumpletong kusina, 2 kwarto. Pinatayo ko yon para sa mga darating na apo. Walang mga apo, sina Lina at Bong lang. Ang hapon ay dahan-dahang nawala. Nagpainit, music ako ng natirang pasta at kumain mag-isa sa kitchen counter. Si Bong ay nasa sala, nanonood ng TV. Si Lina ay nakikipag-video call sa kwarto niya. Ang tawa niya ay tumatagos sa kisame. 7:30, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at naroon si Maricel, maayos tulad ng dati. Fitted blazer, designer jeans, ang ngiti na minana niya sa kanyang ina, ang panganay kong anak, ang matagumpay na marketing executive, music, may magandang apartment sa isang modernong tower. Kasal ngayon kay Steven Chua, investment banker. Hi pa! Hinalikan niya ako sa pisngi at pumasok sa bahay. Dumaan lang ako, malapit lang ako sa area. Ang alabang ay hindi naman talaga malapit sa kondo niya sa Makati, pero wala akong sinabi. Umupo siya sa sofa, nag-cruise ng mga binti at tiningnan ang sala na parang sinusuri ang isang property. Kumusta ka? Mukha kang pagod. Mahabang araw, mga problema sa negosyo. Kinuha niya ang isang picture frame sa side table, isang larawan niya at ni Lina noong mga bata pa sila. Tiningnan niya ito sandali at ibinalik sa lugar, medyo nakaslant. Naghahanap kami ni Steven ng bahay, sabi niya. Nakahanap kami ng amazing sa Taguig, 4 na kwarto, pool, may view ng forest. Perfect. Umupo ako sa upuan sa harap niya at naghintay. Ang problema, kailangan nating kumilos ng mabilis. Competitive ang market. Kailangan namin ng tulong sa down payment. Ngumiti siya ng may kalkuladong init. P2 million pesos. Alam mo na pa? Pagkatapos ng lahat ng gastos mo sa kasal, ito na lang ang kukumpleto sa imahe. Tutulungan mo kaming magsimula ng aming buhay ng maayos. P2 million pesos. Sinabi niya ito na parang humihiram lang ng sasakyan. May humigpit sa loob ng dibdib ko at lumaki ang pakiramdam ng kawalan mula kaninang umaga. P2 million pesos, ulit ko. May kaunting gilid sa boses ko, napaka-subtle na halos walang makakapansin. Pa, kailangan nating kumilos ng mabilis, competitive ang market. Akala ko gusto mong tulungan kaming magsimula ng aming buhay ng maayos. Tiningnan ko siya ng totoo. Ang designer na damit, ang maayos na kuko, ang sinanay na init na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hayaan mong pag-isipan ko, anak. Ang nangiti niya ay nag-alinlangan ng isang sandali. Pag-isipan mo pa, mahalaga ito. Kailangan naming ni Steven mag-check ng ilang bagay muna. Bigla siyang tumayo. Okay, pero huwag matagal. Hindi namin pwedeng mawala yang bahay. Kinuha niya ang kanyang bag. Hinalikan ako ulit sa pisngi. Mas malamig na halik ngayon. I love you pa. Tawagan mo ako agad. Naiwan ako sa pinto. Pinapanood ang kanyang Mercedes na umaalis. Na parabang sinabi ko na agad ang oo, na parabang sa kanya ang pera ko sa batas. Ang tawa ni Bong ay umalingaw-ngaw mula sa sala, ang sports na inuulit sa TV ko, ang bote ng beer niya na nagiiwan ng basang bilog sa ibabaw ng coffee table ko. Bumalik ako sa loob, pero may nagbago. Iba ang pakiramdam ng bahay, o baka ako ang nagbabago. Kinuha ko ang telepono sa pasilyo. Ang numero ni Carla ay nasa call log pa rin. Bukas ng umaga sa studio niya. Ano man ang nakita niya sa mga litratong iyon, pinaghihinalaan ko na iyon ang magpapaliwanag sa pakiramdam ng kawalan na nakatanim sa dibdib ko.
Binuksan ko ang huling mensahe ni Maricel. Salamat sa pag-unawa mo tungkol sa bahay pa. I love you. Hindi ako pumayag sa anuman, pero inakala niyang oo. Inakala nilang lahat na oo. Umalis ako sa bahay bago magising si Lina. Ayoko ng tanong o makita ang nagtatanong na tingin ni Bong na para bang bawat galaw ko ay nangangailangan ng kanyang pag-apruba sa sarili kong bahay. Ang biyahe papuntang Makati ay tumagal ng mahigit 20 minuto. Traffic ng Martes, mga avenida patungo sa sentro, pagkatapos ay mas makikitid na kalye hanggang sa makarating ako sa studio ni Carla, isang lumang warehouse na ginawang studio sa isang upscale area, ngayon ay ginawang photographic studio. Ang pangalan niya ay nagniningning sa isang brass plate sa tabi ng pinto. Matibay ang kamay ko sa manibela. Pero ang isip ko ay paulit-ulit na sinasabi ang kanyang mga salita. Isang napakalaking problema. Nagpark ako sa harap, pinatay ang sasakyan at nanatili roon ng sandali. Anuman ang nasa studio na iyon, anuman ang natuklasan ni Carla, ipapaliwanag nito ang kaswal na paghingi ng P2 million pesos. Ang pakiramdam ng kawalan na dinadala ko mula pa noong kasal. Alam ko at kahit ganoon, ayoko pa rin malaman kung paano. Ang studio ay amoy kape at printer ink. Nakakabit ang mga professional na litrato sa mga dingding. Kasalan, pamilya, corporate portraits. Sinalubong ako ni Carla sa pinto. Mukha siyang mas bata kaysa sa naaalala ko noong kasal. Marahil nasa mid-40s. Kinakabahan ang mga kamay. Puno ng paghingi ng tawad ang tingin. Don Rafael, salamat sa pagpunta, sabi niya habang isinasara ang pinto. Nakahanda na ang lahat sa editing room. Sinundan ko siya sa gallery hanggang sa isang mas maliit na kwarto na dominated ng isang malaking monitor at computer equipment. May mga wedding album sa shelves. Ang bintana ay nakaharap sa isang eskinita. Ang liwanag ng umaga ay dumadaan na filter ng alikabok sa salamin. Gusto niyo po bang magkape, tubig? Ayos lang ako, nagsinungaling ako. Pakiusap, ipakita niyo sa akin kung ano ang mayroon kayo. Tumango siya at umupo sa harap ng computer. Tumayo ako sa likod ng kanyang upuan. Don Rafael, muntik na akong hindi tumawag. Nag-alinlangan ako ng ilang araw, pero kung ako sa lugar ninyo, gusto kong malaman. Pakiusap, intindihin ninyo na hindi ko ito sinadyang hanapin. Naramdaman kong nagsara ang lalamunan ko. Ipakita mo sa akin. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Napuno ang monitor ng mga larawan mula sa kasal ni Maricel. Ang seremonya. Ang aking anak na naglalakad patungo sa altar. Si Steven na naghihintay. Ang mga bisita na nakangiti. Lahat ay mukhang maganda. Perpekto. Ito ang mga standard shots, sabi ni Carla sa mahinang boses. Ang mga nakita ninyo sa screen noong araw ng kasal, ang mga nakita ng lahat. Nag-click siya sa isa pang folder. 2 oras bago ang seremonya, maaga akong dumating sa restaurant hall para itry ang liwanag at i-adjust ang equipment. May terrace na nakaharap sa patio. Isa pang click. Nag-shoot ako sa pamamagitan ng salamin para lang i-calibrate at ito ang nadukit. Lumabas ang larawan sa screen. Naramdaman kong bumaon ang mga daliri ko sa sandalan ng kanyang upuan. Si Steven, ang bago kong manugang na may suit pa na hindi pa masyadong ayos, nakayakap sa isang babaeng may pulang buhok. Hindi siya ang aking anak, hinahalikan niya ito. Ang mga kamay niya ay nakakabit sa buhok ng babae. Ang mga braso ng babae ay nakapalibot sa leeg niya. Hindi ito isang mapagmahal na pagbati o isang inosenteng pamamaalam. Ito ay isang intimate, possessive, pamilyar na kilos. Ilang oras bago ang seremonya, tanong ko, kahit na malayo ang tunog ng boses ko. Eksaktong 2 oras. Narito ang oras. Itinuro niya ang screen. Petsa, oras. Binuksan niya ang technical data, isang maliit na kahon na may mga numero, timestamps, coordinates. Nagsasagawa ako ng mga pagsubok sa bintana. Aksidente ko itong nakuha, pero totoo ito at may ilang shots. Lumipat siya sa susunod na litrato. Ibang anggulo, parehong eksena. Si Steven at ang babaeng may pulang buhok ay nagsasama sa parehong halik. Sa isa sa mga litrato,
Malinaw na makikita ang kamay ng babae, nakapatong sa dibdib niya, kaliwang kamay, singsing, gintong singsing, at diamante. Lumapit ako sa screen. Ang singsing sa kasal, kilala mo ba kung sino music siya? Umiling si Carla. Hindi ko siya nakikilala sa listahan ng mga bisita. Humihingi ako ng tawad, Don Rafael. Nagbukas siya ng isa pang litrato kung saan malinaw ang mukha ni Steven. Walang kalituhan, walang pagkadulas ng lasing, tanging ang tiwala at kalmado na tingin ng isang lalaking alam na alam kung ano ang ginagawa niya 2 oras bago pakasalan ang aking anak. Tumayo ako ng dahan-dahan. Nanginginig ang mga tuhod ko. Ang kwarto ay parang tumagilid ng 1 segundo bago bumalik sa ayos. Maaari mo bang patunayan ang oras? Oo, gusto ko ng ebidensya. Mayroon kayo, matatag niyang sagot. Nagbukas siya ng isa pang bintana na may mas maraming technical data, impormasyon na halos hindi ko maintindihan, digital fingerprints ng mga files, GPS coordinates na tumutugma sa lokasyon ng hall, timestamp hanggang sa segundo. Ito ay makakapasa sa anumang forensic analysis, Don Rafael. Ito ay matibay na ebidensya. Kumuha siya ng isang maliit na USB drive mula sa isang drawer. Narito ang lahat, ang mga litrato, ang metadata, isang technical report. Gumawa ako ng ilang kopya. Inalok niya sa akin ang USB. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ninyo sa impormasyong ito, pero naniniwala ako na dapat ninyo itong taglayin. Kinuha ko ang USB at sinara ito sa kamao ko. Huwag kang humingi ng tawad, sabi ko. Ginawa mo ang tama. Ang daan pabalik sa bahay ay lumabo. Nagmaneho ako na nakakapit ang mga kamay sa manibela at nakatingin sa aspalto. Pero malayo ang isip ko. Steven Chua, banker, malinis, articulate, matagumpay. Lahat ng inakala ko para sa aking anak. Hahalikan ng ibang babae 2 oras bago ang kasal, isang babaeng may singsing. Hindi ito mukhang isang pagkakamali o panic attack. Ito ay kalkulado, sinadya. Kaya, bakit pa magpapakasal kay Maricel? Ang tanong na iyon ay umiikot sa ulo ko tulad ng isang buwitre. Bakit mag-oorganisa ng kasal na 3.5 million pesos sa isang babaeng trinaydor mo oras bago? Bakit manunumpa? Bakit ngingiti sa lahat ng mga litratong iyon? Ano ang layunin? Ang sasakyan ay dumating ng kusa, halos automatic, sa mga kalye ng Las Piñas hanggang sa garahe ko. Ang memory card sa bulsa ko ay kasing bigat ng bato. Pumasok ako sa bahay pagkatapos ng 11:00. Lahat ay mukhang pareho noong umalis ako 2 oras bago. Ang parehong hardin. Ang parehong ilaw sa garahe na ilang buwan nang hindi napapalitan. Ang parehong luma, pero hindi na ako ang pareho. Binuksan ko ang pangunahing pinto. Si Bong ay nakahiga sa recliner chair ko na may beer sa kamay at isang game show sa TV. Hindi man lang siya tumingin. Hoy, Don Rafael, dahil nandyan ka na, kunin mo nga ako ng isa pang beer. Hindi. Mula sa taas, ang boses ni Lina. Pa, ikaw ba yan? Kailangan kitang makausap tungkol sa pera para sa spa ngayong weekend. Music. Nanatili ako sa pasilyo na may memory card sa bulsa ko at may isang bagay sa loob ko na ilang taon nang nakabaluktot. Sa wakas ay nabasag. Ang asawa ng isang anak ay niloloko siya 2 oras bago ang kasal. Ang isa pang anak ay nakatira sa bahay ko, humihingi ng pera para sa spa. Ang nobyo ng aking anak, naguutos sa akin na kunin siya ng beer habang nasa upuan ko. Sa sala ko, isinara ko ang pinto ng mahina. Inakala nila na ako pa rin ang lalaking umalis kaninang umaga. Nagkamali sila. Hindi ako natulog. Nanatili ako sa opisina hanggang pasado hating gabi na may memory card ni Carla sa tabi ng laptop. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga litrato. Ang mukha ni Steven, tiwala, walang bakas ng pagkakasala o kalituhan. Binuksan ko ang Excel file na may budget ng kasal, 3.5 million pesos sa kabuuan. Hall, banquet, photographer, bulaklak, banda, lahat ng gusto ni Maricel. Bagaman may isang bagay na espesyal siyang pinilit. Cash gifts, walang wedding registry o set ng plato. Pa, nagsisimula kami mula sa wala. Kailangan namin ng flexibility, mas practical ang cash. Akala ko ay isang mature na desisyon iyon. Ngayon, hindi na ako sigurado.
Kumuha ako ng notebook at nagsimulang isulat ang mga numero, petsa, detalye na hindi na mukhang inosente. Ang listahan ng mga bisita, 200 katao. Halos lahat ay partners, kaibigan at mga taong kilala si Maricel mula pagkabata. Naalala ko ang mga mesa na puno ng mga sobre sa reception. Kumuha siya ng isang tao para lang kolektahin at bilangin ang mga ito. "5 million pesos sa cash at checks," sabi niya sa akin, tumatawa noong sumunod na linggo. Kami ni Steven ay pinagpala pa. Napaka-generous ng mga tao. Isinulat ko ang numerong iyon at nilagyan ng bilog. Pagkatapos ay naalaala ko pa ang iba. Ang partner ko, si Mr. Chen, ay nagbigay kay Steven ng check sa reception. Nandoon ako. "Welcome sa pamilya, iho," sabi niya. "Magsimula kayo ng tama. 250,000 pesos. Si Mr. Chen ay mayaman at generous sa mga taong nire-respeto niya. Isinilid ni Steven ang check sa kanyang jacket at ngumiti. "Salamat po, sir. Hindi namin malilimutan. Mga regalo lang sa kasal para sa isang mag-asawa na nagsisimula ng kanilang buhay." Isinulat ko ang numero. Bumalik ang tanong, bakit magpakasal kay Maricel kung may iba ka ng babae? Tiningnan ko ang tanong na iyon sa notebook. Kung may iba si Steven at kasal pa, bakit ituloy ang kasal? Bakit ngumiti sa mga litrato? Sumumpa, maliban kung hindi mahalaga ang panata at ang pera ang mahalaga. Kumulo ang tiyan ko. Lumipas music ang gabi. 3:00 ng umaga, naghanda ako ng kape at tumayo sa harap ng bintana ng kusina. Tinitingnan ang madilim na silhouette ng mga burol. Sa isang lugar sa syudad, natutulog si Maricel sa tabi ng lalaking trinaydor sa kanya bago pa sila ikasal. O baka alam niya, baka wala siyang pakialam. Ang ideyang iyon ay mas tumama sa akin kaysa sa nauna. 7:00, naligo ako, nagsuot ng khaki pants at isang polo, music, at lumabas ulit bago magising si Lina. Ayoko siyang makita o marinig ang boses ni Bong. Nagbubukas ang bangko ng 9:00. Pumunta ako sa branch kung saan ko ginagawa ang lahat ng business transactions ko sa financial center, pamilyar na teritoryo. Sinalubong ako ng manager na si Patricia Herrera sa kanyang opisina. Music, 15 taon na kaming nagtatrabaho ng magkasama. "Don Rafael, isang kasiyahan. Bakit kayo naparito ng maaga?" "Gusto kong i-verify ang isang check," sagot ko. "Regalo sa kasal para sa aking anak. 250,000 pesos. Gusto kong siguruhin na na-deposit ng maayos." Nag-type si Patricia sa kanyang computer. "Tingnan natin. Oo, narito ito. Deposit sa joint account ni Steven at Maricel Chua. Lahat ay tama." "Joint account?" Tanong ko na parang kaswal lang. "Kailan nila binuksan?" Sabi rito may 10, music 2 buwan na ang nakalipas. 2 buwan bago ang kasal, hindi taon. Hindi noong nag-engage sila, 2 buwan. Mukhang mabilis nilang inorganisa ang kasal, komento ko ng may kahinahunan. "Ang mga kabataan ngayon," ngumiti si Patricia, "lahat ay biglaan sa kanila." Nagpasalamat ako at umalis. Sa sasakyan, nanatili ako sandali na nakaon ang makina. May 10. Nagbukas sila ng joint account particular para sa mga regalo sa kasal. Plinano nila, kinudinahan nila. Hindi ito romance, ito ay logistics. Bumalik ako sa bahay na umiikot ang ulo. Puno pa rin ang garahe. Ang lumang kotse ni Bong ay nandoon pa rin, nangangailangan ng talyer sa loob ng ilang buwan. Pumasok ako sa pinto ng garahe na may intensyon na dumiretso sa opisina. Tapos narinig ko ang boses ni Lina mula sa itaas. "Oo, weird si Papa lately," music sabi niya. "Hindi ko alam iba, pero huwag kang mag-alala ate. Kaya namin ni Bong magtiis ng 6 na buwan pa. Sa panahong iyon, susuko siya at bibilhan kami ng kondo para lang mawala na kami sa buhay niya." Natigilan ako sa pasilyo. Ang boses ni Maricel ay lumabas sa speaker ng cellphone, kasing lakas ng paglagay ni Lina sa tawag. "Perfect," sabi niya. "Magtitiis pa ako ng 2 buwan na maging happy wife, tapos magpa-file na ako ng diborsyo. Kalahati ng mga regalo ay legal na sa akin dito sa Maynila. Pumayag na si Steven sa 60-40. Ito na ang pinakamadaling 5 million pesos na kikitain ko sa buhay ko. Kailangan kong suportahan ang kamay ko sa dingding para hindi ako matumba." Tumawa ng malakas si Lina, at ang kabit ni Steven, hindi niya alam ang plano.
Perfect. Masyadong proud si Papa sa kasal mo kaya wala siyang nakikita. Panatilihin mo siyang distracted, sagot Music ni Maricel. Paniwalain mo siya na kailangan mo ng isang malaking bagay para kapag hiningi ko ang pera para sa down payment ng bahay, hindi ito magmumukhang sobra. Nagsimula na ako, tawa ni Lina. Kahapon, humingi ako ng bagong kotse. Nakita ko siyang naiinis pero mawawala rin yan. Lagi siyang sumusuko. Umatras ako ng tahimik, hakbang-hakbang, hanggang sa makarating ako sa opisina. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan, halos hindi humihinga, music, at bumagsak sa upuan. Nanginginig ang mga kamay ko. 2 anak, parehong nagsisinungaling, parehong ginagamit ako. Ang isa ay nagpaplano ng quick divorce para makuha ang kalahati ng mga regalo. Ang isa ay nakatira sa bahay ko. Nagbibilang ng buwan hanggang sa bilhan ko siya ng apartment para mawala na sa buhay ko. Happy wife. Ang pinakamadaling pera sa buhay ko. Muntik na akong pumayag sa check na P2 million pesos para sa down payment. Muntik na. Binuksan ko ang computer at nag-type sa search bar, Abogado ng Property, Maynila. Ang pangatlong resulta ay si Atty. Roberto Mercado, 25 taong karanasan, real estate law, trusts, asset protection. May appointment siya kinabukasan ng 9:00 ng umaga. Ni-reserve ko. Pagkatapos ay tiningnan ko ang saradong pinto ng opisina. Sa kabilang banda malamang na nasa telepono pa rin si Lina at nakahiga si Bong sa sofa. Komportable sila, tiwala. Wala silang ideya kung ano ang paparating. Wala rin akong ideya ng lubusan. Pero kinabukasan sisimulan kong alamin. Kinabukasan, titigil ako sa pagiging isang pitaka na may tibok ng puso. Ang opisina ni Atty. Mercado ay nasa mataas na palapag ng isang glass building sa sentro. Dumating ako 10 minuto bago at ginugol ko yon sa parking lot. Nire-review ulit ang folder ng mga dokumento, ang breakdown ng kasal, ang memory card ni Carla, ang mga tala ko ng mga petsa, parirala, halaga, lahat ay nakaayos. Ang elevator ay mas matagal kaysa sa dapat. 40 taon na akong nagdedesisyon sa negosyo. Nakikipagnegosyo sa suppliers. Nakikipag-ugnayan sa mga empleyado at economic crisis. Hindi ito dapat maging iba, pero iba ito. Dito nakataya ang pamilya ko o kung ano ang natitira sa kanya. Nang bumukas ang pinto ng elevator, inulit ko sa sarili ko, hindi ang pamilya ang nakataya. Sinira nila iyon nang ginawa nila akong isang transaksyon. Ang reception ay maayos, glass desk, leather armchairs, abstract paintings na hindi ko maintindihan pero alam kong mahal. Tumingin sa akin ang receptionist. Don Rafael Reyes, naghihintay na po si Atiana Mercado. Pumasok ako sa opisina. Glass walls mula sa sahig, music, hanggang kisame na may tanawin ng syudad, dark wood desk, bookshelves na puno ng codes at nakaraming diploma. Tumayo si Atty. Roberto Mercado para batiin ako. Nasa 50s, gray hair sa music temples, matibay na kamay. Don Rafael, pumasok kayo, umupo. Gusto niyo bang magkape? Black, please. Nag-serve siya mula sa isang pitcher at iniabot sa akin ang isang ceramic mug bago siya umupo. Nabasa ko ang form na sinagutan ninyo, sabi niya habang kumukuha ng ballpen. Nabanggit ninyo ang mga issue sa property at pamilya. Sabihin ninyo sa akin kung anong nangyayari. Magsimula kayo kung saan mas madali para sa inyo. Inilagay ko ang folder sa ibabaw ng kanyang desk at binuksan ito ng kalmado. 1 buwan na ang nakalipas, binayaran ko ang kasal ng aking anak, 3.5 million pesos. 3 araw na ang nakalipas, ipinakita sa akin ng photographer ang mga litrato ng asawa ng aking anak na humahalik sa ibang babae 2 oras bago ang seremonya. Kahapon, natuklasan ko na ang panganay kong anak ay nagpaplanong magdiborsyo sa loob ng 2 buwan para makuha ang kalahati ng mga regalo. At ang bunso, na nakatira sa bahay ko kasama ang kanyang nobyo, ilang taon nang umaasa na bibilhan ko siya ng apartment para lang umalis na. Ang ballpen ni Atty. Mercado ay music, huminto ng 1 segundo sa ibabaw ng notepad. Nang sinabi ninyo na nagpaplano sila, tanong niya, ibig bang sabihin may ebidensya kayo na ang anak ninyo at manugang ay nag-iisip na magdiborsyo mula sa simula? Narinig ko ang bunso kong anak na nakikipag-usap sa panganay sa telepono. Sagot ko, music, literal na mga salita. 2 buwan pa at magpa-file na ako ng diborsyo.
Kalahati ng mga regalo ay legal na sa akin. Pumayag na si Steven sa 60-40. Ito na ang pinakamadaling pera na kikitain ko. Isinulat niya ang parirala at nilagyan ng bilog. Iniabot ko sa kanya ang USB drive. Narito ang mga litrato ng pagtataksil kasama ang metadata at coordinates, ang eksaktong oras. Binuksan ni Atercia Mercado ang mga ito sa kanyang computer. Tiningnan niya ang ilan ng hindi nagbabago ang mukha pero nakita kong humigpit ang kanyang panga. At ang bunso ninyong anak? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali habang nagtatala pa rin. 4 na taon nang nakatira sa bahay ko, sabi ko. Siya at ang nobyo niya ay hindi nagbabayad ng renta. Music walang kontrata, puro paghingi lang ng pera. Kahapon lang, narinig ko siyang nagsasabi sa kapatid niya na kaya pa nilang magtiis ng 6 na buwan pa hanggang sa sumuko ako at bilhan sila ng apartment. Atay Mercado, binigyan diin ng 4 na taon at walang kontrata. Tingnan ninyo, sa mga bagay na may kinalaman sa property, malinaw ang batas sa estado na ito, paliwanag niya, habang kumukuha ng isang codebook mula sa kanyang bookshelf. Sa inyo ang bahay ninyo. Kung walang lease contract at hindi na kayo pumapayag na manatili sila, legal silang mga squatter na walang karapatan. Maaari kayong magsimula ng eviction procedure. Ang standard ay 30 araw mula sa nakasulat na abiso at maaari nilang labanan iyon, ngunit nang walang kontrata, walang resibo ng renta, napakahirap. Naroon sila bilang mga bisita na masyadong nagtagal. Pinoprotektahan kayo ng batas. Ang 30 araw na iyon ay isang courtesy kaysa sa isang negosasyon. Naramdaman kong may lumuwag sa dibdib ko. Isang courtesy, hindi isang negosasyon. Binuksan ni Atay Mercado ang codebook sa isang marked page at inikot ang libro para makita ko. Binasa ko ang mga naka-underline na artikulo, mga kinakailangan sa lease, mga panahon ng abiso, mga pamamaraan ng eviction. Lahat ay mukhang mas simple kaysa sa tunog. Maghahanda kami ng isang formal na abiso, patuloy niya. Ibibigay ninyo sa kanila ng personal o sa pamamagitan ng certified mail. Mula sa sandaling iyon, mayroon silang 30 na araw para umalis. Kung hindi sila umalis, hihilingin sa korte ang order of execution. Kung walang kontrata, wala masyadong maririnig ang hukom mula sa panig nila. At ang iba? Tanong ko. Ang mga ari-arian ko, ang negosyo. Ayokong may matanggap sila maliban sa strictly necessary kapag namatay ako. Nilinaw na nila na ako ay isa lamang source ng pera. Isinara ni Atay Mercado ang codebook. Diyan pumapasok ang isang irrevocable trust, sabi niya. Ang inyong mga property, ang inyong shares sa kumpanya, at ang inyong savings ay ililipat sa isang trust na pinamamahalaan ng isang profesional na third party. Patuloy ninyong pinamamahalaan ang lahat habang buhay. Pero kapag namatay kayo, ang distribution ay gagawin ng eksakto, music, ayon sa inyong tagubilin. Mas mahirap itong labanan kaysa sa isang simpleng testamento. Mas mahirap. Halos imposible kung maayos ang pagkakagawa. Ngumiti siya ng bahagya. Ang isang testamento ay maaaring labanan sa mga argumento ng undue influence, kawalang kakayahan sa pag-iisip, libu-libong bagay. Ang isang irrevocable trust na pinirmahan habang kayo ay malinaw at kumikilos, nang malaya ay ibang music usapan. Sumandal ako sa upuan. Kailan tayo magsisimula? Ngayon din, sagot niya. Kailangan ninyong pumirma ng isang contract for services para sa lahat ng trabaho. Mga abiso sa pagpapaalis, pagbabago ng testamento, at ang kumpletong paglikha ng trust music ay aabot sa 400,000 pesos. Ang trust lang ay karaniwang nagkakahalaga ng 300,000 pesos, pero dahil magkakaugnay ang lahat, maaari ko kayong bigyan ng package. Gumastos ako ng 3.5 million pesos sa isang pekeng kasal. Isa pang 5 million pesos sa mga regalo na kinolekta ng aking anak at ng kanyang kasabwat. Libu-libong piso pa ang nagastos sa pagsuporta kina Lina at Bong sa loob ng 4 na taon. 400,000 pesos para i-blind ang natitirang buhay ko ay parang mura. Tinatanggap ko. Kinuha ni Atay Mercado mula sa isang drawer ang kontrata, ang schedule ng fees at isang timeline ng trabaho. Sa Biyernes ng umaga, handa na ang mga abiso sa pagpapaalis, sabi niya.
Ibibigay ninyo ang mga ito sa kanila ngayong weekend din. Iminumungkahi ko na kayo mismo ang magbigay para walang duda na natanggap nila. Mula noon, magsisimula na ang 32 araw na panahon at ang trust ay sa loob ng 2 hanggang 3 linggo para makumpleto ang paglilipat ng mga ari-arian. Makikipag-ugnayan ang assistant ko sa inyo para hingin ang mga bank statements, mga titulo, music, lahat ng kailangan. Binasa ko ang kontrata ng kalmado tulad ng nakasanayan ko sa negosyo. Saklaw ng trabaho, fees, deadlines, lahat ng ipinangako, nakasulat sa legal na wika. Pumirma ako ng matibay ang kamay. Pumirma rin si Atty. Mercado, nag-date at binigyan ako ng kopya. Kailangan ko kayong bigyan ng babala, Don Rafael, dagdag niya. Ito ay malamang nasisira sa inyong relasyon sa inyong mga anak ng tuluyan. Kapag nalaman nila ang mga abiso, kapag nakita nila kung paano ninyo iniwan ang inyong mana, wala nang balikan. Alam ko, sagot ko. Sigurado ba kayo na handa na kayo para diyan? Naisip ko ang tawa ni Lina sa telepono, ang parirala ni Maricel, ang pinakamadaling pera sa buhay ko. Sinira na nila ang relasyon. Aaminin ko na lang. Mas handa pa ako sa handa, tumango si Atencio Mercado. Kung gayon, malinaw tayo. Tatawagan ko kayo sa Biyernes ng umaga kapag handa na ang mga dokumento. Music. Umalis ako sa opisina na may mga kopya ng kontrata at ang plano ng trust sa isang folder. 4 taon ng trabaho ay nagsisimula ng protektahan. Ang elevator pababa ay mas mabilis. Ang gravity ay nasa panig ko. Sa sasakyan, inilagay ko ang folder sa passenger seat. Procedure ng pagpapaalis. Buod ng testamento. Estruktura ng trust. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Maricel. Pa, naisip mo na ba ang tungkol sa down payment? Talaga. Kailangan namin ng sagot. Hindi maghihintay ang bahay. 7 million pesos para sa isang bahay na plano niyang tirahan ng 2 buwan bago magdiborsyo. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Pinaandar ko ang makina at bumalik sa bahay. Sina Lina at Bong ay naroon, komportable, tiwala. Mayroon silang 30 araw para patuloy na tamasahin ang tiwalang iyon. Mayroon akong 30 araw para maghanda sa giyera. Dumating ang mga sobre noong Biyernes ng umaga. Ang nagpadala ay may pangalan ng law firm ni Atty. Mercado. Makapal ang papel, may official seals. Inilagay ko ang mga ito sa desk at tinitigan halos buong araw na para bang mga pampasabog. Pagdating ng gabi, alam kong oras na. Naririnig ko sina Lina at Bong sa sala. Ang boses niya ay excited. Ang boses niya ay nakikisabay. Kinuha ko ang mga sobre at naglakad sa pasilyo. Nakita ko silang komportable sa sofa. Si Bong ay nag-gesticulate habang si Lina ay tumatango. At ang mga craft brewery, malakas ang dating, sabi niya. Ang market ng Maynila ay perpekto. Kailangan namin ng mga 1.5 million pesos para magsimula. Makikita ni Papa ang pera niya pabalik sa loob ng 1 taon. Madali. Tumawa si Lina. Sasabihin niya na oo. Lagi siyang sumasagot ng oo. Kailangan lang i-frame na parang tulong sa pamilya at ibibigay niya ang check. Pumasok ako sa sala. Pareho silang tumingin at ngumiti ng walang pagdududa. Naglagay ako ng isang sobre sa harap ng bawat isa sa coffee table. Ano ito? Tanong ni Lina na nagtataka habang kinukuha ang kanya. Pa, pinag-uusapan namin ang proyekto ni Bong. Mga abiso sa pagpapaalis, sabi ko. Mayroon kayong 30 araw para maghanap ng ibang lugar na titirhan. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa isang tahimik na lawa. Pinunit ni Lina ang sobre, binasa ang heading at nawala ang kulay niya. Kinuha ni Bong ang kanya, tiningnan ng mabilis at sumabog. Baliw ka na ba? Matanda! Bahay namin ito! Bahay ko, kalmado kong sinagot. At oo, maaari ko. Hindi mo kami pwedeng itaboy na parang mga estranghero. Nagsimulang umiyak si Lina agad na para bang may pinindot na button. Pa, anong ginagawa mo? Anak mo ako. Paano mo kami itatapon sa kalye? Hindi kayo nagbayad ng renta sa loob ng 4 na taon, sagot ko. Hindi kayo nagpapakita ng respeto sa akin. Tinatanaw niyo akong isang pitaka. Oras na para mag-grow up kayo. Baliw ito. Lumapit si Bong ng isang hakbang.
Sinasakop ang espasyo ko. Nakakuyom ang kamao. Sasabihin ng lahat na halimaw ka. Malalaman ng mga kaibigan mo, ng mga partners mo, sa simbahan, na tinaboy mo ang sarili mong anak. Legal ang abiso, sabi ko nang hindi gumagalaw. 30 araw, iminumungkahi ko na magsimula na kayong magimpake. Hinawakan ako ni Lina sa braso. Pa, pakiusap, maayos natin ito. Maaari kaming magbayad ng renta, maaari kaming... Inalis ko ang kamay niya ng mahinahon pero matibay at tumalikod patungo sa pasilyo. Pagsisisihan mo ito, sigaw ni Bong. Pagsisisihan mo ito habang buhay mo. Isinara ko ang pinto ng opisina at nilock. Sa likod, narinig ko kung paano tumaas ang volume. Sigaw ni Lina, insulto ni Bong, pagbagsak ng mga kasangkapan. Umupo ako sa desk at nakinig ng 10 minuto. Pagkatapos ay bumaba ang boses sa bulong. Tumawag ulit si Lina kay Maricel. Lumapit ako sa pinto at inilapit ang tenga ko. Binigyan kami ng mga papeles ng pagpapaalis, sabi niya. 30 araw. Pause. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Malamig siya na para bang mga estranghero kami. Isa pang mahabang pause. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Ang boses ni Maricel ay malinaw na lumabas sa speaker. Kalmado, kalkulado. Hindi ko naintindihan ang eksaktong mga salita, pero ang tono, mode strategy. Sige, sabi niya sa huli. Bukas, pupunta tayo kasama si Steven. Pag-uusapan natin ng harapan. Umalis ako sa pinto at bumalik sa desk. Binuksan ko ang computer. Nagpadala na si Atader Mercado sa akin ng draft ng trust, ang listahan ng mga ari-arian na ililipat, isang plano sa proteksyon ng ari-arian. Inakala nila na ang pagpapaalis ang lahat. Wala silang ideya na pinoprotektahan ko ang lahat ng iba pa. Nag-vibrate ulit ang telepono. Si Maricel. Pa, sinabi ni Lina sa akin, kailangan nating mag-usap. Bukas, pupunta kami ni Steven para makita ka. Out of control na ito. Binasa ko ng dahan-dahan. Nagre-regroup sila. Nagko-coordinate ng isang counter-offensive. Hayaan silang dumating. Binuksan ko ang kalendaryo at minarkahan ang araw. 1:30. Ang orasan ay nagsisimulang tumakbo para sa kanila at para sa akin. Pagdating ng Sabado ng umaga, bumaba ako at nakita si Lina na nakahiga sa sofa na naka-bathrobe. Pa, sabi niya sa mahina at dramatic na boses. Music. Hindi ako makatayo. Ang puso ko ay kakaiba ang tibok, stress ng pagpapaalis. Sa tingin ko dapat kang tumawag ng doktor. Si Bong ay nasa tabi niya, nakatayo, nakakrus ang mga braso. Inoobserbahan ang reaksyon ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa kusina. May mga gamot sa medicine cabinet, sagot ko nang hindi humihinto. Sa likod ko, katahimikan. Pagkatapos ay isang irap na puno ng frustration mula kay Lina. Nag-serve ako ng kape at nagkulong sa opisina. Linggo ng hapon, hinarang ako ni Bong sa garahe. Tumayo siya sa pinto, humaharang sa daanan. Alam mo kung anong sasabihin ng mga tao, di ba? Tanong niya sa agresibong tono. Na tinaboy mo ang sarili mong anak? Ang anak mong buntis? Hindi buntis si Lina. Isa pang kasinungalingan. Ang mga partners mo, ang mga kaibigan mo, lahat sila makikita kung sino ka talaga. Tiningnan ko ang relo. Legal ang pagpapaalis. May 26 na araw na lang kayo. Umalis ka diyan. Nanatili siyang nakatayo sa frame. 10 segundo. 20. Tense ang panga. Nakakuyom ang kamao. Music. Sa huli, umalis siya. Umalis ako sa sasakyan at pumunta sa hardware store. Gumugol ako ng 3 oras sa pagre-review ng inventaryo at nakikipag-usap sa mga managers. Nagpapasalamat na mayroon akong lugar kung saan ang salita ko ay may kabuluhan pa. Pagbalik ko noong gabing iyon, may sobre sa kitchen counter na nakasulat sa kamay. Proposal. Binuksan ko. Sulat kamay ni Bong. Oportunidad sa pag-i-invest. Craft brewery. Initial capital. 1.5 million pesos. Mga kondisyon, mananatili kami ni Lina sa bahay, magbabayad kami ng symbolic na renta na 5,000 pesos bawat buwan. Ibinabalik ang investment sa loob ng 5 taon, siguradong kita, magkasama ang pamilya. Dinoble niya ang halaga na binanggit niya noon. Ang desperation ay nagpataas ng mga numero. Binasa ko ang 2 pahina,
Lahat ay walang laman na mga pangako at imbento na mga projection at dinala ko sa sala. Hindi lang iyon. Hindi. Bumalik ako sa opisina ko na may hapunan sa kamay. Sa kabilang banda ng dingding, narinig ko ang kanilang mga bulong na puno ng galit, ang mga plato na bumabagsak sa mesa. Lunes at Martes ay pareho. Si Lina ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pag-iyak at nasaktan na katahimikan. Si Bong ay pabalik-balik sa pagitan ng mga banta at alok. Pinanatili ko ang aking routine. Trabaho, bahay, opisina, pagkain. Sila ay naging background noise. Miyerkules ng hapon, tumawag si Maricel. Pa, maghahapunan kami ni Steven kasama mo. Kailangan nating mag-usap bilang pamilya. Hindi siya nagtanong. Nag-anunsyo siya. Dumating sila ng 6:00. May dalang grocery bags si Maricel. Kami ang magluluto ngayon, sabi niya habang pumapasok na para bang sa kanya ang bahay. Nagpapakamatay ka sa trabaho pa. Ngumiti si Steven, kinakamayan ako ng may pinag-aralan na katibayan. Don Rafael, sana ayos lang na nag-imbita kami. Nag-aalala si Maricel. Dapat magsuportahan ang pamilya sa mahihirap na panahon. Kinuha nila ang kusina. Si Maricel ay naghihiwa ng gulay. Si Steven ay nag-aayos ng mesa. Nakatuping napkin, baso. Bumaba si Lina na may perpektong makeup. Walang bakas ng sakit. Nagpakita si Bong na bagong ligo, nagpapanggap na seryosong lalaki. Ito ay isang maingat na inihanda na intervention. Naghapunan kami ng manok na may kanin at salad na inihanda nila. Magandang presentation. Ang usapan ay pilit. Nag-usap si Steven tungkol sa kanyang trabaho sa banking. Kahit na alam kong nagbebenta siya ng luxury cars. Lahat kami ay umarte ng ilang sandali hanggang sa nagbago ang tono ni Maricel. Pa, nag-uusap kami, nagsimula siya. Maaaring masyadong mabigat para sa iyo ang bahay na ito ng mag-isa. Napakaraming kwarto, ang hardin, ang maintenance. Hindi mo pa ba naisip ang mas maliit? Isang magandang, komportabling kondo? Naghiwa ako ng isang piraso ng manok, nginuya ng dahan-dahan. Kinuha ni Steven ang usapan. Ang real estate market ay nasa magandang panahon, sabi niya. Maaari mong ibenta ng napakahusay ang bahay na ito. Matutulungan ka namin na ayusin ang lahat. Gawin itong madali. Sa pera na makukuha mo, maaari mo kaming suportahan lahat, sina Lina at Bong na may sariling lugar. Kami ni Maricel sa down payment ng bahay na nakita namin. Lahat tayo ay mananalo. Naroon na. Hinaplos ni Maricel ang isang picture frame sa side table. Kinokorekta ang posisyon nito. Inaangkin ang espasyo. Tutulungan ka namin sa paglipat, syempre, dagdag niya. At sa pera sa kamay, ang ideal ay hatiin ito habang buhay pa. Para walang problema pagkatapos. Mas maganda kung malinaw na ang lahat ngayon. Gusto nila ang pera ng bahay. Naisip ko, hindi manabalang araw. Ngayon, biglaan. Music. Lahat ay nag-click. Pa, sinasabi ko lang na tumatanda na kayo, dagdag niya. Mas madali kung mayroon kayong manageable, mas kaunting responsibilidad. Inilapag ko ang kubyertos, itinulak ang upuan pabalik, tinupi ang napkin, at iniwan sa tabi ng plato. Kinuha ko ang Manila folder na nakaharap sa plato at itinaas. Bago tayo magpatuloy, may kailangan kayong makita. Kinuha ni Maricel ang folder ng may pagdududa. Ano ito? Mga litrato ito ng kasal mo, sabi ko. Lalo na, music, ang mga kinuha ni Carla 2 oras bago ang seremonya sa terrace ng hall. Namutla si Steven. Hindi ako, hindi iyon. Binuksan ni Maricel ang folder. Nakita kong tumingin ang mga mata niya sa unang larawan, pagkatapos ay sa pangalawa. Ang ekspresyon niya ay tumigas hanggang sa naging bato. Saan mo nakuha ito? Hindi mahalaga kung saan, music patuloy ko. Narinig ko rin ang usapan mo kay Lina. Quote, 2 buwan pa at magpa-file na ako ng diborsyo. Kalahati ng mga regalo ay legal na sa akin. Pumayag na si Steven sa 60-40. Ito na ang pinakamadaling pera na kikitain ko. Iyan ang mga salita mo, Maricel. Lumipad ang kamay ni Lina sa bibig niya. Bahagyang tumayo si Bong. Inispiya mo kami! Dumura siya. Wala kang karapatan! Itinaas ko ang kamay ko. Tama na. Bumalik sa pagkakaupo si Bong.
Nag-set up ako ng isang irrevocable trust, patuloy ko. Ang bahay ko, ang negosyo ko, ang savings ko, lahat ay protektado. Kapag namatay ako, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng minimum na itinakda ng batas, wala ng isang sentimo pa. Napuno ng galit ang mga mata ni Maricel. Hindi mo ito pwedeng gawin. Music kami ang pamilya mo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Itinulak ang upuan pabalik. Tinupi ang napkin at iniwan sa tabi ng plato. Sina Lina at Bong ay may 15 araw para umalis, sabi ko. Tapos na ang usapang ito. Music. Pa. Tumayo rin si Maricel. Sinisira mo ang pamilya mo. Bakit? Dahil sa mga maling interpretasyon na litrato. Huminto ako sa frame ng pinto ng dining room. Hindi ko sinisira ang anuman. Music. Pinoprotektahan ko ang itinayo ko mula sa mga taong nagdesisyong tingnan ako bilang isang kayamanan at hindi bilang isang ama. Naglakad ako sa pasilyo patungo sa opisina, isinara ang pinto at nilock. Sa likod, sumabog ang dining room. Sigaw ni Maricel, pagdadahilan ni Steven, iyak ni Lina, insulto ni Bong. Binuksan ko ang computer at nakita ang isang email mula kay Atayder Mercado. Handa na ang mga dokumento ng trust para sa final signing. Maaari kayong pumunta bukas ng 9:00, sumulat ako. Darating ako. Sa labas, patuloy na nag-aaway ang apat. Maaari silang sumigaw buong gabi. Walang magbabago. Ang mga litrato ay nasa mesa. Ang katotohanan ay nasabi, ang trust ay halos tapos na. May 15 araw na lang ng okupasyon sina Lina at Bong. Ang fraudulenting kasal ni Maricel ay tatagal hanggat kailangan, pero hindi na ito fifinansyahan ko. Kinabukasan, 9:00, nasa conference room ako ni Atayder Mercado. Kasama niya ang isang trust specialist, si Atienchona Chan. Don Rafael, bati niya ng matatag. Handa na ang lahat. Inilatag nila sa mesa ang isang stack ng mga dokumento, mga titulo, music, mga deed of assignment, mga tagubilin sa distribution. Mukha itong pader ng papel. Dito namin inilipat ang inyong bahay sa trust, paliwanag ni Ati Chan. Sa inyong pagkamatay, ito ay ipapamahagi ayon sa mga probisyon na ito. Ang minimum na itinakda ng batas sa direktang pamilya, music, ang natitira ay sa mga organisasyon na pinili ninyo. Ang negosyo ninyo at ang inyong mga account ay sumusunod sa parehong lohika. At hindi ito pwedeng ipawalang bisa ng mga anak ko? Tanong ko. Maaari nilang subukan, sagot niya. Pero ang isang trust na ganito, pinirmahan habang nasa tamang pag-iisip. Music ay isa sa pinakamatibay na umiiral. Ito ay kasing blinded hanggat maaari sa batas. Pumirma ako pahina-pahina, initials dito, buong pirma doon, paglilipat ng bahay, ng mga shares sa hardware store ni Reyes, ng savings at investments. Sa huling pirma, kinuha ni Atayder Chan ang mga dokumento. Tapos na, sabi niya. Mula sa sandaling ito, formal na protektado ang inyong ari-arian. Bumalik ako sa bahay na mas magaan ang pakiramdam kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang sumunod na 13 araw ay isang intensive class sa psychological warfare. Sa ikalawang araw, nakita ko ang coffee maker na basag sa sahig ng kusina. Si Bong ay nakaupo sa mesa, nagbabasa ng pahayagan. Nadulas sa akin, sabi niya na nagkibit balikat. Nangyayari ang aksidente. Winalis ko ang mga piraso at tinapon sa basura. 11 araw, komento ko nang hindi siya tinitingnan. Sa ika-4 na araw, narinig ko si Lina na nakikipag-usap sa kapitbahay sa ibabaw ng bakod. Sumilip ako ng maingat sa bintana. Pinupunasan ni Lina ang kanyang mga mata ng panyo, pinalalaki ang bawat kilos. Itinataboy niya kami sa kalye ng walang anuman, sabi niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Si Aling Pilar ay mukhang hindi komportable, naghahanap ng diplomatic na mga salita. Sigurado, maayos ninyo iyan ng tatay mo, bulong niya. Hindi mo talaga alam kung anong nasa loob ng mga tao. Hindi ko alam, Aling, diin ni Lina. Hindi na siya makilala, parang hindi na siya ang tatay ko. Umalis ako sa bintana. Hayaan siyang magkwento ng gusto niya. Ang katotohanan ay nakasulat. Sa ika-7 araw, dumating si Maricel na may kasamang babaeng nakasuit at may clipboard. Pa, ito si Dr. Morrison, anunsyo niya.
psychologist. Sa tingin namin, dapat kang makipag-usap sa isang tao. Nag-aalala ang anak mo sa ilang pagbabago sa pag-uugali, sabi ng babae. Ngumingiti ng propesyonal. Impulsive decisions, paglayo sa pamilya. Minsan ito ay maaaring magpahiwatig. Ito ay nagpapahiwatig na gusto kong umalis kayo sa bahay ko, pinutol ko siya. Wala akong tinanggap na appointment sa iyo. Umalis kayong dalawa. Pa, gusto lang namin kayong tulungan. Umalis, ulit ko. Umalis sila. Sa ikabeno araw, pagbalik ko mula sa hardware store, napansin kong hindi maayos na nakasara ang pinto ng opisina. Palagi ko itong iniiwan na nakasarang mabuti. Sa desk, ang folder ng trust ay halos sa parehong lugar. Halos. Isang sulok ang nakatupi ng iba. May nagbukas nito. Noong gabing iyon, mas tahimik si Lina kaysa sa dati. Patuloy na tinitingnan ni Bong ang cellphone niya sa lahat ng oras. Alam na nila na totoo ang trust, na ang pera ay wala na sa kanilang abot. Sa ika-12 araw, kumatok si Lina sa pinto ng opisina. Wala si Bong sa kanya. Pa, maaari ba tayong mag-usap? Tanong niya sa mahinang boses. Itinuro ko ang upuan. Umupo siya na may panyo sa kamay at pulang mga mata. Pinag-iisipan ko ang lahat, bumuntong hininga siya. Tama ka tungkol kay Bong, tungkol sa kung paano kami nabubuhay. Hindi siya magandang impluwensya. Nakikita ko na ngayon. Naghintay ako ng tahimik. Nakagawa ako ng malalaking pagkakamali. Hinihingi ko, music, nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo ako. Nabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Maaari akong magbago. Maaari akong maging anak na nararapat sa iyo. Ang pag-arte ay perpekto. Ang boses ay nanginginig. Ang katawan ay nakahilig pasulong. Ang mga kamay ay nanginginig. Kung talagang naintindihan mo ang mga pagkakamali mo, sabi ko sa huli, hindi ka pupunta para humingi ng tawad bilang bargaining chip. Pupunta ka kahit alam mong walang magbabago tungkol sa pera. Pero nandito ka, umaasa na magbabago ang isip ko tungkol sa bahay at sa trust. Hindi, ako lang. Gusto mong paniwalaan ko na minanipula ka ni Bong? Na ikaw ay biktima, pero narinig ko ang tawa mo noong sinasabi mo na susuko ako sa huli, na kailangan lang magtiis. Ang maskara ay nahulog sa isang iglap. Ang mga luha ay natuyo. Ang boses ay naging matigas. Sige, manatili kang mag-isa, pero huwag kang pupunta para humingi ng tulong sa amin. 8 araw, music, sagot ko. Mag-isip ka na kung ano ang uunahin mong iempake. Umalis siya na nagpabagsak ng pinto. Sa itaas, narinig ang yabag niya at ang boses ni Bong na galit na nagtatanong. Pagkatapos ay ang boses niya na puno ng galit. Hindi ko naintindihan ang mga salita, pero malinaw ang mensahe. Nabigo ang plano. Binuksan ko ang kalendaryo. May 8 araw na lang bago ang pagpapaalis. Nakipag-coordinate na si Atay's Mercado sa korte na kung matapos ang deadline at nandito pa rin sila, darating ang isang court officer na may suporta ng pulisya. Nagpakita ang telepono ng mensahe mula kay Maricel. Sana masaya ka. Sinira mo ang pamilya mo. Binura ko nang hindi sumasagot. Ang folder ng trust ay nakasalalay sa drawer ng desk, pinirmahan, selyado at nakarehistro. Akin na ang bahay ng pormal. Ang negosyo ay hindi pwedeng galawin. Ang testamento ko ay sumasalamin sa aking mga desisyon, hindi sa kanilang mga inaasahan. May 8 araw pa ng gyera. Pagkatapos ay darating ang katahimikan at music. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ang kapayapaan. Sa ika-30 araw, dumating ako sa bahay ng 10:00 ng umaga. Sa likod ko pumasok ang isang patrol car na may 2 pulis at ang kotse ni Atay's Mercado. Music. Na-coordinate na namin ang lahat. Nagpakita ang court officer, isang lalaking nasa mid-40s na sanay sa tensyonadong eksena. Magandang umaga, Don Rafael, sabi niya music habang kinakamayan ako. Dumating kami para ipatupad ang order of eviction. Lahat ay nasa ayos. Naglakad kaming magkasama patungo sa pangunahing pinto. Kahit na sa akin ang bahay, kumatok ako ng 3 beses ng matibay. Sa kabilang banda, katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Bong. Umalis kayo. Hindi ninyo ito pwedeng gawin. Itinaas ng court officer ang boses niya. Sir, ako ay opisyal ng civil court. May dala akong order of execution.
Buksan ninyo ang pinto o kailangan naming puwersahin ito. Magiging krimen iyon. Kayo ang magdesisyon. May pause. Mga bulong. Bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip ang mukha ni Lina na may namamagang mga mata, halo ng paghamon at takot. Itinulak ng court officer ang pinto at pumasok. Sinundan namin ni Atira Mercado. Ang sala ay mukhang battlefield, damit sa lahat ng dako, mga kahon ng pizza na nakatambak, mga lata na walang laman, walang nakaimpake. Hindi sila handa na umalis, di ba? Komento ng court officer habang nagtatala sa isang papel. Mayroon kayong 2 oras para ilabas ang mga personal na gamit. Damit pang araw-araw na gamit, ang mga furniture at appliances ay mananatili. Magsisimula na ang oras ngayon. 2 oras? Sigaw ni Lina. Imposible. Mayroon na kayong 30 araw, miss, sagot niya. Ang 2 oras ay generosity. Nagpakita si Bong mula sa kusina, may balbas at galit na galit. Ito ay pang-aabuso. May karapatan kami. Wala dito, sagot ni Atira Mercado. Walang kontrata, walang pag-aari sa panig ninyo. Ika-30 araw na. Wala nang dapat pag-usapan. Tiningnan ako ni Bong ng matagal. Talagang gagawin mo ito, matanda, sa anak mo? Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang gawin. Tiningnan ng court officer ang relo. Magsimula na kayo. Ang sumunod ay isang mabagal na kaguluhan. Si Lina ay naglalagay ng damit ng mabilis sa mga basurahan. Umiiyak paminsan-minsan. Si Bong ay nagtatapon ng mga gamit sa isang maleta. Bumubulong ng mga insulto. Ako ay nakatayo. Pinapanood kung paano nila binubuksan ang kanilang invasion. Paminsan-minsan, sinubukan nilang tingnan ako, umaasa ng awa. Hindi nila ito nakita. Pagkatapos ng 2 oras, lumapit ang mga pulis sa court officer. Oras na, tapos na, sabi niya. Ang matitira dito ay ituturing na inabandona. Sina Lina at Bong ay naglakbay ng huling beses patungo sa sasakyan. Luma, may dents, kargado hanggang sa bubong. Sa pagsara ng likod ng sasakyan, lumingon si Lina. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Kapag nag-iisa ka at may sakit, huwag kang umasa na tutulungan ka namin. Tinitigan ko siya. Kalmado. Hindi ko ito pagsisisihan. Umalis ang patrol car at ang kotse ni Atira Mercado. Nang sa wakas ay tumahimik, naglakad ako sa bahay ng dahan-dahan. Ang sala na walang Bong, ang kusina na walang mga hiling ni Lina, ang guest room na walang laman, akin na ulit ang lahat. Noong gabing iyon, tumunog ang telepono. Si Maricel. Nag-alinlangan ako kung sasagutin. Pagkatapos ay ginawa ko. Oo, sana ay nasisiyahan ka, sabi niya sa malamig na boses. Inalis mo sa amin ang lahat. Worth it ba? Tiningnan ko ang lumang larawan ng pamilya sa bookshelf. Iba pang panahon, iba pang mga tao. Wala akong inalis sa inyo, sagot ko. Tumigil ako sa pagbabayad para sa pang-aabuso. Nagbago ka, sabi niya pagkatapos ng pause. Hindi ko na alam kung sino ka. Pareho pa rin ako, sagot ko. Tumigil lang ako sa pagpapanggap na tanga. Tingnan natin kung gaano katagal mo itong itatagal. Music, sabi niya bago naghang. 3 araw pagkatapos, dumating ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Si Steven ito. Don Rafael. Nakita ko na may litrato kayo. Alam ni Maricel ang relasyon namin. Ang kasal namin ay isang arrangement. Nagpa-file na kami ng diborsyo. Hinihingi ko lang na huwag kayong makialam. Maaari akong mag-alok sa inyo ng 500,000 pesos para hayaang maging tahimik ang lahat. Binasa ko ang mensahe ng isang beses at binura. Binalak ko ang numero. Alam ni Maricel ang tungkol sa ibang babae. Ang buong kasal na iyon ay isang negosyo sa pagitan ng 2 manloloko. Hinati nila ang mga regalo, plinano nila ang diborsyo. At ngayon, nagpapanggap si Steven na suhulan ako para manahimik. 500,000 pesos para sa katahimikan ko. Tiningnan ko ang walang laman na sala, ang mga furniture na pinili ko, ang katahimikan na nagsisimulang manatili. Sa loob ng 4 na taon, binuksan ko ang bahay ko kina Lina at Bong ng pansamantala. Ibinigay ko ang espasyo ko, ang kapayapaan ko, ang pera ko.
Fifinansyahan ko ang kasal ng isang anak na nakikita ang kasal bilang isang financial operation. Nagsulat ako ng mga check para suportahan ang mga plano ng iba. Ngayon walang laman ang bahay, mala music maliban sa akin. 3 linggo na ang lumipas mula ng pagpapaalis. Huling bahagi ng Agosto noon. Noong umagang iyon, nagkape ako sa terrace. Tinitingnan ang araw na umaakyat sa itaas ng syudad. Ang hangin ay mainit na, pero isang bahagyang simoy ng hangin ang nagpadali dito. Katahimikan, tunay na katahimikan, maliban sa mga ibon at sa malayo na ingay ng traffic. Gumagana ang bagong coffee maker. Binasag ni Bong ang nauna at pinalitan ko ito kinabukasan ng pag-alis niya. Ang TV ay patay. Kapag binuksan ko, nakita ko ang remote kung saan ko ito iniwan. Ang upuan ko ay may katawan ko lang. Sa refrigerator may pagkain na binili ko para sa akin. Walang humihingi sa akin na bayaran ang groceries dahil iyon lang ang minimum. Simpleng bagay pero revolutionary. Tumawag si Lina ng 2 beses noong linggong iyon. Hayaan kong mapunta ang mga tawag sa voicemail at binura ang mga mensahe nang hindi nakikinig. Alam ko sa pamamagitan ng isang komento na nakuha ko mula sa manager ng hardware store na nakahanap sila ni Bong ng murang apartment sa labas ng syudad. Nagtrabaho na si Bong ngayon sa isang normal na trabaho. Natututo sila kung ano ang ibig sabihin ng magbayad ng renta. Magaling. Tumawag si Maricel minsan 2 linggo na ang nakalipas. Kailangan ko ng tulong sa down payment pagkatapos ng diborsyo. P1 million pesos lang. Anak mo ako. Sabi ko ng isang salita. Hindi. At naghang agad ako. Walang paliwanag, walang pagkakasala. Si Steven at siya ay nagdiborsyo na tulad ng plinano nila. Ang hukom ang nag-ayos ng mga regalo sa kasal, sa pagitan ng away at mga abogado. Pareho silang nawala ng pera, isang ironic na hustisya. Nagtipon sila ng mga sobre, umaasang yayaman at natapos sa paggastos nito sa legal fees. Umakyat ang kartero sa pinto at nag-iwan ng isang tumpok ng mga sobre. Sa gitna ng mga bills, nakilala ko ang letterhead ng law firm ni Atiler Mercado. Binuksan ko ang sulat sa terrace. Mahal na Don Rafael Reyes, ikinagagalak naming ipaalam sa inyo na ang lahat ng proseso ng trust ay natapos na. Ang inyong mga ari-arian ay inilipat ng tama at ang mga tagubilin sa distribusyon ay nakarehistro na. Pinapanatili ninyo ang ganap na kontrol habang buhay na may ganap na proteksyon pagkatapos ng inyong pagkamatay. Binasa ko ang paragraph ng 2 beses at iniwan ang sulat sa mesa. Asunto serado. Tapos na ang legal na katatagan. Ang ari-arian ko ay hindi na nakasalalay sa whims ng sinuman. Sa tabi ng sobre ay nakasalalay ang libro na ginagamit ko para matuto ng gitara. Miyerkules, may 3rd lesson ako. Palagi kong gustong tumugtog, 40 taon na sinasabi, balang araw, kapag may oras na ako. Ang oras ay sa wakas ay dumating na. Biyernes, pumunta ako sa community center ng mga senior citizen para ayusin ang mga pinto, susi, saksakan. Ang karanasan ko sa hardware, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, ay nagsisilbi para sa isang bagay nang walang humihingi sa akin ng resibo. Tumutulong ako dahil gusto ko. Hindi dahil may nagtsasyantage sa akin. Tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero. Muntik ko nang huwag sagutin, pero sinagot ko. Hello? Don Rafael. Pamilyar na boses. Ako si Carla Chavez, ang photographer sa kasal ng anak ninyo. Sana ayos lang na tumawag ako. Nanatili akong tahimik ng 1 segundo. Nagulat. Hindi ako naiinis, Carla. Sa katunayan, kabaliktaran. Marami akong naisip tungkol sa inyo mula noong araw na iyon, pag-amin niya. Kung paano kayo umalis sa studio ko na may memory card na iyon. Nagtataka ako kung paano natapos ang lahat. Nag-aalala ako na baka mali ang ginawa ko. Ginawa mo ang dapat mong gawin, sabi ko. Ang mga litratong iyon ang nagbukas ng mga mata ko. Binigyan mo ako ng katotohanan noong ang lahat ng iba ay nagbigay sa akin ng kasinungalingan. At kumusta na kayo ngayon? Tanong niya nang may pag-iingat. Kung hindi magiging indiscretion. Tiningnan ko ang lambak sa harap ng bahay.
Ang liwanag ng umaga. Ang kape sa kamay ko. Ayos lang ako, Carla, sagot ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Nagagalak akong marinig iyan, sabi niya, at narinig ko ang ngiti sa kanyang boses. Nararapat kayo. Napakabait ninyo noong araw na iyon sa kabila ng gulo. Nagulat ako sa sarili ko na nagtatanong, gusto mo bang magkape minsan? Gusto kong magpasalamat ng totoo at magiging masaya na makipag-usap. May maikling pause at pagkatapos ay isang mahinang tawa. Gusto ko, sagot niya. Sa susunod na linggo. Perfect ang susunod na linggo. Nang maghang ako, nanatili akong nakaupo sa terrace na may telepono sa mesa. Kape kasama si Carla sa susunod na linggo. Gitara class sa Miyerkules, volunteering sa Biyernes, pagbisita sa mga branch sa Huwebes. Isang buhay, isang ritmo na binuo sa paligid ng kung ano ang pinili ko, hindi sa kung ano ang hinihingi ng iba. Naisip ko ang lahat ng dinaanan, ang tawag ni Carla na nagpabagsak sa mga ilusyon ko, ang mga litrato, ang usapan na narinig ng patago, ang unang appointment sa abogado, ang abiso sa coffee table, ang hapunan na may mga litrato sa mantel, ang mga araw ng manipulasyon, ang pinto na binuksan ng isang opisyal na may order sa kamay. Bawat hakbang ay kinakailangan, bawat limitasyon ay mahalaga. Naniniwala ang mga anak ko na sinira ko ang pamilya, na pinili ko ang pag-iisa kaysa sa pag-ibig. Nagkamali sila. Pinili kong tumigil sa pagkalito sa pag-ibig sa pang-aabuso. Pinili kong protektahan ang sarili ko. Pinili ko ang katotohanan, gaano man ito kahirap, kaysa sa patuloy na suportahan ang isang kasinungalingan na kumikita para sa lahat, maliban sa akin. Ang araw ay umaakyat, pinapainit ang teras. Tinapos ko ang kape. Sa loob, naghihintay ang gitara. Isang buhay ang naghihintay. Ang kinabukasan, sa unang pagkakataon, ay sa akin. Tatawag ulit si Lina, hahayaan kong tumunog at hindi sasagutin. Malamang na magsusulat si Bong, buburahin ko ang mensahe. Magpipilit si Maricel, sasabihin kong hindi. Natututo silang lutasin ang sarili nilang problema. Ako ay natututo na tumigil sa paglutas ng mga ito para sa kanila. Ang sobre ng trust na may lahat ng seals at pirma ay nakasalalay sa desk ko. Bawat linya ay nagsasabi ng pareho. Music. Ang mga desisyon ko ay mahalaga, ang kanila ay hindi na. Sumandal ako sa railing at tiningnan ang syudad. Music, ang bahay ko, ang view ko, ang kapayapaan ko. Nag-iisa, oo, malaya rin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, marahil sa buong buhay ko, iyon ang eksaktong gusto ko, music. Ang susunod na kabanata ay ako ang magsulat. Isang kape kasama ang isang taong walang hinahanap kundi isang pag-uusap. Awkward pero honest na musika na lumalabas sa isang gitara. Mga pag-aayos na ginawa dahil gusto kong tumulong at hindi dahil may humihingi sa akin. Isang buhay na nabuhay ayon sa aking mga tuntunin. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Music. Ito ay proteksyon. Ito ay mga limitasyon. Ito ay pag-aaral na magsabi ng hindi kapag ang hindi ang tanging malusog na sagot. Niligatas ko ang sarili ko at iyon ang mahalaga. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like sa video na ito, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa comments kung ano ang naramdaman ninyo. Para makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa pakikinig.